hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Seeing wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Ariel. Wish ko lang. Sa dinami-dami ng mga hayop sa mundo, namumukod-tangi po ang mga aso sa pagkilala bilang man's best friend. Kahit ano pa kasi ang mangyari at kahit minsan sila'y minamaltrato, walang hanggan at walang sukatan ang pagmamahal, katapatan at serbisyong inaalay nila sa atin. At sa kaso ni Lola Meli, nararamdaman at tinatamasa niya raw ito multiplied by 53. Lugar, sila ay tinuturing na man's best friend. Para kay Lola Meli, ang kanyang mga alagang aso ang pinakamamahal niyang kaibigan at kasakasama nitong mga huling dekada. May na mga kasama ng mga aso kasi hindi sila nagnanakaw. Tapat sila hanggang mamatay na kasama mo. Hindi ka iiwanan. Mabuting kaibigan mga aso kasi nakakabantay sila sa iyo. Tsaka hindi sumasagot kung nagagalit ka. Labing-siyam na taon nang naninirahan dito sa Pantarsur, Balawan, La Union si Lola Meli. Wala siyang asawa at walang mga anak. Pero buhay na buhay ang tahanan sa alingaw-ngaw ng higit 50 aso na kanyang inaalagaan. Kung hindi abandonado, ang mga aso na kanyang kinupkup dito ay muntik nang ihain sa mesa bilang asusena. Init na ng tubig, parang uulamin na, ibuboil na sana na katayin. Sabi ko, akin na lang, babayaran ko na lang. Parang, mamamatay na rin lang yan. Bakit mo pa babayaran? Isi-save. Naaawa ako kasi kung ikaw ang tao, papabayaan ka na lang. Ano ang pakiramdam mo? Marahil ay likas na para kay Lola Meli ang pagiging maalalahanin at maalaga. Dating registered nurse sa Amerika ang butihing matanda. 23 years old pa lang siya nang nagtrabaho siya roon. At nakapaglibot na rin si Lola Meli sa iba't ibang dako ng mundo. Nang pumanaw ang kanyang mga alaga, pinagawa ni Lola Meli ng munting sementeryo ang mga ito sa loob mismo ng kanyang bakuran. Mula noon, tuwing may napapadpad na aso sa kanyang poder, binibigyan ni Lola ng pagkain. At pag napapansin niyang walang nagmamay-ari at nag-aalaga sa mga ito, kinukup-kup na rin sila ni Lola at itinuturing na tila sariling mga anak. Marami namang kailangan pa ng tulong ko na mga aso. Dati-rati, dog food daw ang kanyang naipapakain sa mga alaga. Ngunit dahil nagtaas na raw ang presyo ng dog food, madalas tinadtad na kamote at mga tira-tirang gulay ang ginagawa niyang pagkain ng aso. Kung tutuusin, bawal na bawal para kay Lola Meli ang mag-alaga at mapalapit sa mga hayop. Noong nasa Amerika kasi siya, naoperahan siya at sumailalim sa kidney transplant. Pinayuhan siya ng mga doktor na wag lalapit sa mga hayop dahil delikado raw at baka maging sanhi ng impeksyon. Ngunit nangibabaw ang pagmamahal ni Lola para sa mga aso, kaya tila isang himala na araw-araw at oras-oras man siyang napapaligiran ng mga aso, hindi naapektuhan ang kanyang kondisyon. Sa ngayon na nga, 37 taon na niyang nalampasan ang kanyang operasyon. Noong pagdating ko, yun nga na ayaw ng kapatid ko yung aso ko. Bumili na ako ng kabaong at saka lote. Kung mamatay man ako, ready na akong nandun. 3 beses na akong bumili ng damit na pangburol ko. Hindi pa ako namatay kasi every time na may matay na dalaga na less fortunate than I am, ibinibigay ko yung damit ko. 69 years old na si Lola Meli. Kahanga-hanga na sa kanyang edad, lubos pa rin ang pagbuhos niya ng kalinga sa mga asong kalye na kanyang kinupko. Kasi ang tao habang tumatanda, alam niya mag-care sa kanya, mag-take care sa kanya. Maligo, maghanda ng pagkain niya, makaluto na siya. Ang mga aso, wala, hindi niya habang buhay mo sisilbihan.
So, it takes patience talaga. Pagka nagising ko sa umaga, alam nila na bababa ako. Lahat sila, nag-ano nang, halik dyan, lain ang damit mo, na ano, parang, ano, namimiss ka nila sa 8 hours lang, ano. Kaya hindi na nakapagtatakang may nakabuntot na aso kay Lola saan man siya magpunta. Pensyonado man siya, nagiging mabigat na rin ang gastusin sa pag-aalaga sa mga aso. Naisa na ni Lola Meli na mabigyan ng sapat na pagkain, mga gamot at bakuna ang kanyang mga munting kaibigan. Nung inampong kayong mga asong ito, mga kapatid ko, ayaw nila. Parang dinisown nga nila ako dahil dito. At nauubos ko raw yung mga pera ko dahil dito. Pero they are the same. Gastos ako from 5 years old lang yung kapatid ko noon. Iniwan ko sila. Ako lahat hanggang nagka-college, nakuha ko sila sa States. What did I get in return? Wala naman. Kahit birthday mo, wala. Christmas, wala. Kaya mabuti pa ang aso nandyan sa iyo. Na ano, palagi. Wala mang ulam o maraming ulam. Pareho ang pagtingin ng mga aso sa'yo. May pera ka o wala, pareho rin. Ano, marami akong inalagahan. Siguro, every person will live twice in this world. Kahit anong hindi sila makatumbas ng ginawa ko. Nais ni Lola Meli na masundan ang kanyang ehemplo sa pagmamahal at pag-aaruga sa lahat ng nilalang, lalong-lalo na sa mga abandonadong aso. Ipinaalam namin ang kwento ni Lola Meli sa PAWS o Philippine Animal Welfare Society, isang non-profit organization na pangunahing layunin ay bantayan at isulong ang karapatan ng mga hayop. Nang mapanood nila ang video at kwento ni Lola, ito ang nasabi ng kanilang volunteer. So madami siyang alaga. Tapos, although sapat naman, mukha namang malaki-laki rin yung lugar niya at malinis to, syempre ngayon, yung gusto nating masigurado since napakarami nilang mga aso, yung kalusugan. Hindi lang ng aso, kundi pati kalusugan ng mga tao na nagmapahala dun sa area kay Lola Meli. Muli kaming bumiyahe patungo kina Lola Meli. Dalaw, kunin mo si Nano! At sa aming pagdating, may ibinandera ang isa sa mga alaga ni Lola. Oh, nakabihis pang anak ko! Hindi ko. Come. Hello, Nano. Oh, wish ko lang. Tama, Lola Meli. Kayo ay nasa wish ko lang. Nakarating sa amin ang inyong sulat at mga litrato. Ito, akala ko hindi Maraming salamat at listen to my wish. Tsaka yung mga aso ko talaga. Maraming salamat at pinakinggan yung mga hiling ko tungkol sa mga aso. Kakailangan ng mga aso ko. Maraming salamat. Talaga, as I said, I think I get everything I want. If I cannot give it na, hayaan mo na. Pero lahat ng mga wish ko sa buhay ko nag-grant. At bilang tugon sa inyong kahilingan, eto ang sako-sakong dog food para sa mga alaga nyo. May mga karagdagang supplies at gamit din para sa kanila. Ang dami, anak. Ang dami nating pagkain. Maraming salamat, Jesus and Jane. Pati ang pangbakuna sa mga aso, sagot na rin ang ating mga kaibigan na nagmalasakit sa inyong gawain. Lola, may ibibigay po kaming vaccines para sa aso po ninyo. Anti-rabies vaccine po siya. 5 vials, good for 50 dogs. So ito po ay para sa proteksyon ng mga inyong aso, inyong minamahal na alaga, saka po sa proteksyon ng komunidad. Hindi ako makakapagbayad financially, pero through prayers, I'll include your ways in my prayers. Kung may mga treat kami para sa mga aso, syempre may gift din kami para sa inyo, Lola. Handog din namin ang tulong medikal para sa inyong mga gamot. Sana I will live up to 110 so I can take care of the dogs. May good news din mula sa ating mga kaibigan mula sa PAWS. Salamat. So lahat po ng mga aso nyo, Lola, ikakapon po natin. Maraming salamat. Ang dami na nga namin. Umabot ng 87. Hindi ko na alam.
Mahalaga rin daw ang pagkakapon o pag-neuter sa mga aso. Kaya handog ng organisasyon ang libreng serbisyo na ito para sa mga aso ni Lola. Si Lola Meli ang kauna-unahang makakatanggap ng serbisyong ito. Ang Paws Spay and Neuter Mobile Service. Paisasagawa raw nila ito sa darating na buwan ng Mayo, kaya bibisita sila muli sa lugar ni Lola. Isang munting parangal din ang aming iginawad kay Lola Meli bilang pagkilala sa kanyang kahanga-hangang pagmamalasakit sa mga aso. Maraming salamat. Sa isa, hindi ko I cannot believe talaga na mayroong mga taong nakakaintindi sa akin na ganito. Pambihira raw ang pagmamahal ni Lola Meli sa mga alaga niya. At di man nakapagsasalita ang mga aso niya, tiyak isang malaking pasasalamat ang alay nila kay Lola. Naway patuloy na maging inspirasyon si Lola Meli sa tunay na diwa ng pagmamalasakit at pag-aalaga sa mga munti nating kaibigan. Wish ko Susunod, isang grupo na lula ng puting truck ang sumusuyod sa mga sityo ng Mindanao.